Well, good morning sa ating lahat, mga friends from the media. I'm here to answer some questions from our friends from the media. So magandang umaga po sa ating lahat. Sir, may sinasabi po si Kong Toby Chanco na yung fourth impeachment complaint may basbas daw po ni former Speaker Martin Romualdez. Matagal na po na matagal na po na hindi speaker si Speaker Martin, but I guess he has to prove kung meron pong basbas si speaker. But as far as I know, the former speaker is concentrating on his district, at recently nga po meron kaming meeting a few weeks ago, at we are concentrating on our priority bills for the party, which is Lakas. So walang basbas. Wala, kilala nyo naman ako, kilala nyo naman ang pinagdaanan natin ng 19th Congress as part of the Quadcom, as part of the Blue, as part of the Good Gov. So hindi na po siguro kailangan tanungin kung bakit in-endorse ako tong fourth impeachment complaint. Does that mean susuportahan mo ng lakas itong impeachment complaint? Well, yung basis naman po ng mga complaints halos pareha po nung 19th Congress, and I cannot speak for the entire party, but yung basehan naman po niyan is napag-usapan na po, matagal na po na detalye yung mga yan, matagal na po napag-usapan, and of course we are expecting that Lakas would also support the fourth impeachment complaint. How about basbas po ni Speaker, di lalo na po Deputy Speaker? Kailan po bang basbas yung liderato ng Kamara niyo? Um, Parang pag sinabi kasi may basbas, sila po yung pinanggalingan. Hindi po, sarili po naming desisyon to. Actually, when I was with Manong Benny at sinabi niya na merong complainant, si Attorney Cabrera, nakita naman po namin yung complaint niya, which is very much similar po nung sa 19th Congress, except for the Madriaga testimony. So, hindi naman po ako nagdalawang isip kasi nga nakikita ko naman po na very strong po yung basis. At witness po kayo lahat dyan. Natalakay po lahat ito sa mga committees namin before. So parang no-brainer naman po siya for me. Clarification ng basbas meaning may konsultasyon and approval. Walang basbas when it comes to the House Speaker and the former Speaker. Wala po. Sir, hindi ba kayo natatakot? Kasi di ba, a lot of people are saying na, sorry, I have to ask them. A lot of people are saying na baka in-intimidate daw ni VP Sara yung mga kongresista, lalo na nag-announce po siya ng kanyang plans to run for president sa 2028. But then, he said, wala na raw, hindi na raw siya natatakot kung babalikan siya ni VP Sara. She did po. Well, dapat matakot po sila sa taong bayan kasi marami pong tanong na nakabinbin, marami pong aligasyon na nandyan. So, dapat kami pong lahat na public servants ay mas matakot po sa taong bayan, saka syempre po, meron po tayong tungkulin sa mga kailangan sagutin sa taong bayan. Doon po tayo dapat matakot. May nakikita po ba kayo or nararamdaman kayong effect ng announcement ni VP Sara kung paano mag-vote yung House members? As far as I know, siguro yun ang tactics nila, yun ang taktika nila, yun ang diskarte nila. Pero ako kasi I can only speak for myself. Parang wala naman pong epekto sa akin yung pag-declare niya ng presidente. Kahit sino naman po pwedeng gawin yun na mag-declare sila ng nais nilang takbuhan for 2028. So yung tactic ng sinasabi niyo? Right now, she's the only one. Siya lang yung lumilitaw na kandidato. So, siguro, pinapalakas niya yung pundasyon niya. Part siguro ng diskarte niya yun na manligaw. So, kung ganun siya manligaw, pwersahan ang gusto nila. So are we confident na hindi po masisway ang Justice Committee once the hearing done? Well, the Justice Committee, nakita niyo naman po kung paano i-handle ni Congresswoman Jinky Luistro yung komite. So, I don't think may impluensyahan or matatakot or may intimidate po yung komite. As long as nandyan po, nakalatag po lahat ng mga importanteng facts. Saka pag-uusapan po yan pagdedebatihan po yan, dadaan yan sa committee level. So, due diligence, saka lahat po ng kailangan na pag-uusisa, dadaan po lahat sa committee na yan. Kung balikan ko lang, yung sinabi niyo na taktika, naniniwala po ba kayo na isa sa motivation ng announcement niya ay may kinalaman sa impeachment complaints? Posible, pero posibleng talagang planado rin nila yun. So, hindi natin masasabi, hindi natin kasi kanya-kanyang diskarte kasi sinasabi ng iba matagal pa eleksyon, sinasabi nila
2 taon pa. Pero para sa akin, malapit na yung election. 1 taon kalahati na lang yan. Sir, hindi kayo nasindak doon sa announcement. Hindi. Nalaman ko nga late na eh. Pero hindi naman ako nasindak. Ano na feel niya, sir? Parang matagal naman na siya nagpaparamdam. Wala nang actually bago doon. Kumbaga, may mga paramdam na siya dati. Siguro ngayon lang talaga siyang nag-formally na-announce. Since, ewan ko, baka may nararamdaman siya. Baka, ewan ko, kung ano nararamdaman niya, ba't siya biglang nag-announce. Ano po may kinalaman niyo po sa engagement? Hindi rin imposible, pero may naka-file na 3 impeachment bago nun eh. So, baka she felt the need to announce or make an announcement o para pag-usapan kasi medyo tahimik siya ng mga nakaraang buwan, namamasyal at pumupunta sa mga iba't ibang lugar. So baka kailangan ng hype. Kung are we confident pa rin? Sir, sabi niyo hindi niyo naman late yun na. Late, mga Wala bang traction kaya? hindi naman fiesta kasi ng probinsya namin so medyo busy kami with the foundation and the celebration. So sa Twitter ko lang siya actually nakita, hindi sa mainstream na news. Kung are we still confident po na makukuha pa rin natin 1/3 the votes ng all members of the House dito sa another impeachment po of Ms. BP Sara? Well, mas confident pa siguro ako na kung dahil uusisiin po siya sa committee level eh. So, mas mapag-uusapan, mas mapagdedebatehan, mas may engage yung mga different views from the different legislators. So, confident ako na makukuha pa rin yung vote. Sir, by saying na it would go through the committee level, Yes. ibig sabihin Hindi siya malabo diretso sa Senate. in one person. Mas mainam po siguro na gano'n eh. Since nagkaroon nga po tayo ng Supreme Court issues before, tingin ko this is where it's heading. And nakita nyo naman, pati yung impeachment ng Pangulo, dumaan din doon. So, makikita po natin in the coming days. So, sigurado ako nandun kayo lahat, Are we updated. expecting na may ilalagay na po siya sa order of business today or within this week? Ang alam ko nasa office na siya of the speaker eh. So, when we probably have our meeting sa Committee on Rules, we will see if i-refer na po siya sa Committee on Justice. Yeah. Message po dun sa ibang calls na baka daw po magdalawang isip due to political survival and not po doon sa substance ng impeachment po. Well, we are all political animals at the end of the day. Tignan po nila yung merits ng impeachment, ng mga articles of impeachment, pusisain, araling maigi, balikan nila po yung nakaraang kongreso. Kasi nga po, at the end of the day, ang amo natin, yung taong bayan, hindi natin amo yung mga nakatayo dyan at saka mga tatayong politiko. Kasi ang pinagsisilbihan po natin yung taong bayan eh. So, Kung did I hear yun ang gagawin nating, yun ang pinakasimple at pinakatamang gawin is yung we get our mandate from our districts, from the people. And sa tingin ko, hindi naman mahirap magdesisyon when it comes to that. Yes, meron pong statement si VP Sara. May interview po siya sa SMNI. Sinabi po niya walang basehan yung aligasyon ng pananakot sa kongresista. Ang desisyon niyang tumakbo. I just quote lang po, nakaangkla daw nakasabit sa kapangyarihan ng BBM. Paano daw siya mananakot ng mga members ng House of Representatives sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Sila yung in power. Ako yung nag-iisang tao na hindi parte ng kabarkadahan. Kung maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. So hindi ko magagawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo sa president. Hindi ko rin masyado maintindihan yung statement actually. Siguro sabi ko nga ngayon she's in a different light. You put her in a category where she is running for the highest position in the land, where she wants to be the president. So kung mataas ang tatakboy mong position, you're held to a higher standard, di ba? Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. Harapin mo. Di ba? So, dapat umattend siya sa tagnilig sa Justice Committee. Parang nakakapagod na siyang imbitahin kasi noong 19th Congress, ang daming beses tayo nag-imbita. But again, sabi ko nga, it will pass through the committee and all of this will be tackled judiciously and sa tamang proseso, then we'll see. So, if she does not show up, you will not be surprised. Parang, sabi ko nga, dadaan naman sa Kongreso yung impeachment.
sa committee. Pero yung trial will be in the Senate. So, interesting. Sir, comment doon sa matagal ng sinira ng administrasyon ko yung pangalan ko. Hindi ka naman pwedeng sirain ng iba-ibang tao kung wala silang basehan o paghuhugutan eh. Sabi ko nga, she had all of the time, she had the platform, she had the position to defend herself, but she chose to be quiet about it and just turn her back. So, dapat po sinagot agad yung mga aligasyon na yan at sinagot niya yung mga binabato sa kanya, then maybe things would have been different. Yun yung message niyo na kung tatakbo ka, huwag mong takbuhan. Harapin mo. Kung tatakbo ka, huwag kang tumakbo. So, you're saying na want si Bibi Sara, sir? Hindi naman. Sinasabi ko lang huwag siyang tumakbo. Baka lang may kailangan kunin. Babalik din. Kung gaano ka-importante mabuksan yung bank records ni Vicky Duterte? Well, in the interest of transparency, syempre, kahit ano naman, pag dinideclare natin yan sa SALN, at kahit ano pa yan, properties, bank accounts, may mga binabato sa kanya may smoking gun. Lumabas na nga rin yung mga testimony ni Madriaga. So, nakikita natin sobrang importante po yun na mausisa. Pero may mga nagsasabi magiging bad president daw po ito. Na kapag may gusto ang kongresong buksan na bank records, po pwede na. Titignan natin yung yung flow ng sa komite. Kung in the highest interest of the public, not only safety, security, saka in the interest of, sabi ko nga, the highest standard of accountability and transparency, then aaralin yan, bubusisiin. Marami naman po kami dyan. Po, iisang tao lang magdidesisyon dyan. So dadaan po yan sa komite, pagdedebatihan, actually pagbobotohan, bawat motion, bawat decision. So, the people can be assured na tama po at saka liberal po yung position ng House dito sa usaping ito. Pero yun yung panawagan niyo, sir, to subpoena the bank records Yeah. of the Vice President. Yeah. Because maraming beses po during the 19th Congress na lumabas yung mga issues na yan. So, tignan natin. Sir, how optimistic are you na papasa po or lulusod po tayo, hindi lang po sa Justice Community, pati sa plenary, makakuha ng boto na ma-impeach si Vicky Sara? Sabi ko naman sa inyo, di ba, naalala niyo pag tinatanong niyo ako dyan tungkol sa optimism na yan. Sabi ko, nasa 88.7% ako lagi. Di ba, nakailang optimism na, mataas, very optimistic ako, halata naman. Di ba? Masayahin. Dapat masayahin ka lang. Kung pwede bang other issue? Yung plano na. Sir, si Speaker before, Speaker Boji, Mhm. he said nung kay BBM, wala raw basehan yung mga impeachment complaints against BBM. Pero, meron bang pag-uusap or nabanggit sa inyo si Speaker about, the impeachment complaints? Wala. Hindi pa namin na, like even si Majo and the House leaders, hindi namin napag-usap. Pero nung dumating to si Attorney Cabrera, si Manong Benny Abante was on his way to look at the complaint. Nataon naman po, nag-switch ako. Ako nagpe-preside nung time na yon. So, sige, tignan natin, sabi ko. So, tinignan ko, very much similar siya dun sa 19th Congress na complaint. Ako naman, nabitin ako nung huli. Parang walang nangyari. So, sabi ko, sige, I will endorse this. At yun naman, sarili ko namang paninindigan sa pag-endorse. Pero si Cabrera, sir, anong background niya? I think he's a lawyer from Batangas. In private practice, parang 16 or 20 years na rin siya na... Paano niya kayo nakilala? Si Manong Benny yung nakausap niya. Then, sabi ni Manong Benny, halika nga, sama mo ako, tignan natin tong ano. Then, dun ko lang din siya na nakita yung actual na complaint. Pero siyempre, kailangan basahin muna. And sabi ko nga, parang deja vu lang yung fourth complaint from the 19th Congress na complaint. Sir, what's in the fourth complaint that prompted you to endorse it that's not in the first three complaints? Well, yung Madriaga statements were there already. So, halos pareha, walang pinagkaiba. Ako naman, sabi ko nga, nabitin ako. Wala naman nangyari nung 19 kasi nga may technicalities from... Although sir, yung I think the Madriaga statements were also Yeah. included in the first three complaints filed
the past. Pero this one, he was already coming out in the media. So parang mas napalakas pa lalo. Na-reinforce yung 19th Congress na complaint. Yun nga, ako naman, ang hugot ko talaga, na-hold eh. Wala po nangyari. So, again, personal decision ko rin yung pag-endorse. Si Manong Benny naman, personal din niya na decision. When you say halos pareho, tama na sir, 17 articles of impeachment, pareho yung first. Yung Halos, yeah, it's very much the same. Yeah. Mukha lang kasing nagtandem kami ni Manong Benny, baka iniisip ng tao, mga quadcom boys yung pumunta eh, di ba? So, wala naman pong quadcom ngayon. So, Was there an effort to encourage din po yung mga kapwa niyo o majority members na supportahan tong Ford? I think they know of the complaint. Pero sabi ko nga, may kanya-kanyang utak naman ng members eh. No? So it's with them kung gaano sila ka-strong yung feels nila o yung opinion nila with regards to this complaint. Anyway, may 3 naman nang nauna. So There was an effort to solicit signatures pero wala. no, wala. It was nung nasa lubong niyo ako, doon ko pa lang nabasa. Sir, you mentioned walang Quadcom, pero may mga panawagan din even makabayan block na pwede buhayin yung Quadcom. Yeah, Pag-usapan naman. oh. Meron po bang pag-usap na? Pero before the panawagan of the Makabayan Block, talagang nagsalita na rin si Manong Benny being parang siya yung chairman na supposed to be na meron dapat Quadcom a little bit mas early pa sana, like a quarter, few months ago. Pero hindi pa po siguro hindi pa napapanahon. Sabi nga nila pag kinailangan siguro yung Avengers, mag-Avengers assemble ulit. So wala pa naman po sa ngayon, wala pang pinag-uusapan. And I don't know if it's a different composition or magkakaroon ng bagong. Siyempre iba-iba na po yung mga chairman ng komite. So tignan natin. As far as I know, wala pang nod. Kung how do you disabuse siguro the perception of the public that you and Kong Benny endorsing the complaint is an indication that the administration has given its blessing in filing, endorsing a complaint against the Vice President, given that it's known here in Yeah. Congress na yung mga miyembro ng mayorya, hindi naman sila gumagalaw without some level of blessing or Yeah. support from the President or dito sa House. Siguro the Speaker or the Majority Leader, you're also part of the Young Guns, and Majority Leader Sandro Marcos is also part of the Young Guns. Well, public perception can always change. Iba-ibang take ng tao dyan, iba-ibang perception nila. Pero sabi ko nga, at the end of the day, we all have our mandates from our district, from the people that we serve. And sabi ko nga, merong mga desisyon saka may mga sitwasyon na kailangan mong panindigan yung paniniwala mo. Kung meron man blessing or wala, bonus na lang siguro. But this one, talagang decision ko to, personal decision. Kung ako dun sa ICC rejoin, pag rejoin ng Pilipinas sa ICC, may ipa-file kongreso ang kabayan. Are we confident that it is about time na bumalik tayo ulit na maging member ng ICC? Well, sinagot ko yan before during the 19th Congress. Sabi ko maganda pa rin na pag-aralan maigi yan kasi we are a founding member. And nakita naman po natin na wala naman pong nakikitang abuso tungkol dyan sa ICC. So, pag-aralang maigi, total, it will pass through the House. So, okay lang po. Walang problema. We will support if ever there's a move to rejoin. Ang lakas ba? May pag-uusap na rin po ng kung sino yung susuportahan for 2020. Yung alin? Lakas? Hindi pa nung huling meeting. Wala pa pong political talks. More on yung yung murang kuryente, murang internet, priority bills ng lakas, saka yung pag-support sa priority bills yung LEDAC, saka yung mga priority bills ni Majo Sandro. And yung mga local bills po namin na sinusulong. More on that po umiikot yung last na meeting namin ng lakas. Saka parang Valentine's na luncheon na rin. You wanna comment on UBM and Dennis winning po nitong weekend sa Naga? Actually, naiinggit ako eh. Kasi gusto ko rin po ng Sports Coliseum. So, binigyan.
BBM, baka naman po, President BBM, kailangan po natin ng La Union na stadium. More on nainggit ako, pero actually, ang ganda nila tignan, no, together. Wala lang. Sabi nga po nila, matagal pa daw po yung 2028, pero para sa akin, maikli na po yung oras. So, hindi ko alam. Paano ba ganyan? So is this a sign of the market? Sa tingin niyo, okay Ha? po si VP Lenny for the, Hindi, sila, Yes, what do you mean na maganda? hindi, sabi ko, alam mo yung slingshot? Hindi, siguro mas sila na po yung makakasagot nung sa political side, pero tayo naman, observers lahat tayo nung nangyari, di ba? Good vibes lang. O, di ba? Walang naka-black, walang hindi malungkot, parang namatayan. Pink yung medyas ni BBM, tapos naka-pastel colors lang sila. Si Ma'am Lenny, relax na naglalakad. Pero nakakainggit. Gusto ko ng Sports Coliseum para sa aming probinsya. Yun lang po. Thank you, President BBM. Signal po ba ito na there's a possibility na supportan na yung Well, ako gusto ko yung signal na yun kung ako lang yung masusunod. Pero mahirap naman po pangunahan yung mga leaders natin at the end of the day. Siyempre, history will tell us otherwise. But sabi ko nga, iba naman po sa, malay mo, nag-heal tayo ng past trauma, di ba? Healing the inner child, ika nga, di ba? So, sabi ko nga, 88.7% pa rin, optimistic ako. Kung ano man yung nakikita natin, nagbibigay siya ng ngiti para sa akin. So, sapat na siguro muna yun for now. Kung will you be open to supporting this anti-Sara Duterte coalition of the administration and opposition in 2020? Kung may mabubuo na coalition, pero you guys know where I stand naman. Of course, I'm with the administration. Alam niyo naman po kung taga saan ako, di ba? I am very much part of the Solid North. Alam niyo naman po kung saan ako nanggaling. So, I will support kung sino man ang susuportahan ng administration. Sir, ano yung sabi niyo kanina na magandang signal? Magandang signal na mag-join forces. Bakit hindi? Hindi, maganda na senyalis yun. Na? 'Di ba? Ganda tignan. Oo, kasi ang ginagawa nung dalawa, ang mantra nung dalawa ngayon, puro trabaho saka good governance eh. So sino namang may gusto nun? Siyempre mas gusto mo yung nagtatrabaho saka good governance, puro pamumulitika lang. Masyadong political driven na tong bansa natin. Kaya ang tao nakafocus na lang sa politiko, hindi na sa governance, sa katrabaho. So, the less we are governed, mas independent yung mga tao, mas umaayos yung buhay. Then, I think that's the way to go to the future. That's the future. So, yan ang wave ng future. So, tignan natin. Sana mas dumami rin yung mga mas bata na magpresenta ng kandidatura nila. Mga fresh na kandidato, yung non-traditionals, baka may mga uusbong pa dyan from the business sector, from the youth sector na mas qualified na rin yung age, academician. So, naabangan din natin yung mga ganun eh. Are you saying that Lenny is the better choice over the vice president for the presidency in 2020? Well, para mamili ka, kailangan muna niyang mag-declare kung magpapapili siya. So until she announces or makes herself available for that choice, then paano ka makakapili? Kung mamimili ako, sarili ko pipiliin ko pero hindi naman ako mananalo kaya mahirap po na you have to bet on yourself, di ba? Sabi nga nila. Pero sa tingin ko mga ilang buwan na lang yan, meron ng lilitaw, may mga lilitaw na, may mas malinaw na direksyon, kung ano man yung mga kulay o ano man yung mga makikita natin mga bagong mukha ng politika. Sa tingin ko lalabas na yan bago or during the SONA. So much better po si VP Lenny rather than Senator Riza para sa presidential candidate ng admin. Hindi, meron silang may gagawin sila na ang tawag dito, meron silang parang preliminaries for that. So
hindi ko rin alam kung paano yung diskarte ng I don't know what to call them now, kung ano na ba sila ngayon. Genuine opposition, kung 'di ba may HARP sila, yung parang selection process nila. So iba din 'yon. I believe meron din naman siguro, I'm sure magkakaroon din ng admin bet or admin coalition. So as of now hindi ko pa talaga alam, sa totoo lang. Pero sabi ko nga, ang ganda tignan nung visit sa Naga nung Pangulo. Napakagandang tignan.